So, good day. My name is Julius Ivan Balagolan, third year IT. So, karon may maog video para saon pag install o set up sa SQL Alchemy gamit ang Plus application. So, before mag-start, so explain na ako why ang SQL Alchemy is useful in Plus application. So first is SQL Alchemy is useful kay nag-provide siya og high level and flexible in comes to kanang to interact tag database. So grabe ka useful o flexible jud ang SQL Alchemy. Dili pa kay ko ka kuan jud kay dili wala pa magagamit sa SQL Alchemy, but sa akong nakita pud kung sa dagan sa SQL Alchemy is mapadali ra nimo ang imong pag-build og web app gamit ang SQL Alchemy. Kay magkuha naman ka mag-code naman ka dito sa imong main. Dito naman ka mag-build po og database. So that's why grabe ka useful jud ang SQL Alchemy sa Plus. So kay grabe po siya ka flexible jud kay in terms of managing kay pag-manage sa imong mga file, mag-handle sa mga transaction bitaw kay mas conjud ang SQL Alchemy. And also pud ka nang ensure siya ba pag-retrieve sa imong data basta sakto lang ang imong pag construct sa imong code. So mao lang akong explanation about that's why useful ang MySQL Alchemy sa Plus application. So let's proceed to unsaon pag set up sa or unsaon pag install sa MySQL Alchemy sa Plus application o Python Plus. So karon is atong i-set up or saan pag-install sa Plus o Plus SQL Alchemy. So before ta mo proceed sa pag-install is mag-create sa og file. So ato sa atong kuan is PC local C. So dire na ko ibutang sa akong Ivan files. So dire ko mag-create of files. SQL na lang pangalan. And then dire din ta mag-download install sa itong Plus og kuan Alchemy, SQL Alchemy. So before na to na i-install is you need na to activate ato ang VNB or virtual environment. So ato lang i-command ni so kaning nga command is mukan ka mo install ka VNB. And then before na ma-install is imo din siya i-activate. So imo din i-activate ang VNB. Activate. So once ma-activate na, so makita niyo dire na activate na ang VNB. Diha din ka mag-install sa Plus or mga uban pa nga module na yung gamiton para mugana sa imong
imuon nga application or code. So atong unahon i-download or install is ang Blast. So pip install Blast. So install na siya. And next is ang Bootstrap. Pip install dash Bootstrap. So download siya. So done. Kasi dito sa install sa SQL Alchemy. So pag install sa SQL Alchemy is pip install plus SQL Alchemy. So kita na to is nang install na siya. So para makita na to atong gi-install, ato lang siya i-pip freeze. So nara atong nakita ang plus Bootstrap o plus Alchemy, SQL Alchemy. So mao na atong na-download. So mag-open ta og VS Code para ato tong butang atong folder. So mag-create tag ay ato to i-open ang folder nga atong gihimo. SQL. So nara atong gihimo ang MySQL nga file, then naka VNV na siya, which is nanay virtual environment. So maghimo ta og file dire sa folder, mo ta og app.py para dire nato i-code ang mga code. So ato na ibang butang ta ato mga gipang-install ganina nga plus o mga Bootstrap and itong SQL Alchemy. So ato butang to mga itong gipang install. So from plus import plus render template lang sa, and then from plus Bootstrap import Bootstrap, and then from plus SQL Alchemy import SQL Alchemy. So mano na atong gipang mano na atong i-install ganina, no, yung plus Bootstrap o Alchemy. So mano ang importante nga ma-install yun para itong web app. And then next is from SQL Alchemy at mag-import ta og integers og string. So kaning from SQL Alchemy import integers, so gi-import na to ang integers og string kay mamo na tong usually magamit sa ato ang database ang integers og string, which is ang mga ID ug atong mga data sa
sa atong database. So need na to na i-import. And next is ang from SQL alchemy.orm kanang orm. So ang kuan is pasabot na ang orm is kanang objective relational mapper. So mo na yung meaning sa ORM. Balik ko na siya extension for plus para to build. So mo na ang kuan sa ORM. And then imo ito import ta og declarative base and map column. So ang pasabot diri sa map ug map column, by the way, ang declarative base sa ako ang sabtan is bali na kay declarative base, bali mo na sa imong base nga pwede ka pwede nimo ma-edit or ikaw magbuot bitaw kung unsa imong ibutang diha sa imong base maggamit ka ning maong import ang declarative base. And then ang map is kuan siya kanang bali mo na ang gamiton nimo nga method para tawagon nimo ang data. What sample is magtawag first sample is first name. Di gamitan nimo map na gamitan nimo ning map nya imo ning butangan kung unsa siya nga data type, integers or string. So ang ganing map column is nag-specify ni siya og unsa nga specific pero mag-specific ka nga tawagon nimo ang sample is primary key mga ID. So mag-specific ka ang ang primary key is siya la ang naka-auto increment. So gamit aning map column iya na gamiton ang map column para tawagon to niya nga column. So mangina map column, so tawagon to niya nga kuan para moto ang iyang ipatagan. So mo na ang pasabot sa declarative map and map column. So next is app plus na. Bali mo na imong name sa app. Tapos and mag app.config app config sulod sa app to config is secret key equals. So mo na atong i-password is ako ray nakabalo. Bali kaning secret key mo ni ang bali para pag naimo kan sa imong system or in project is mo na imong gamiton bitaw para dili ma automatically bitaw kuan imong imong project or imong system na gihimo. So need siya og secret key para pud sa more siya accessible. Also maghimo og ka og app.config and SQL alchemy database URI equals
SQLite. Ah, Julius.tv. So mo na itong pangalan sa atong database. It is JuliusDB. Ang abbreviation na is DB or database. Sunod is app.config. Next is SQL Alchemy track modification equals to true. There is a track Alchemy track modification is sa akong na sabtan is i-track ang mga atong imo itong unsa na siya nga unsa imuhang ibutang da sa imuhang data or database, like i-track kung mao ba na iyang i-specify bitaw nga data. So track, so tawag lang track is i-trace kung ma-modify ba ang iyang or na-meet ba iyang gipangita nga kuan. Bisig mo tong gingon og ibutang ta true. And next is itong bootstrap nga ikuan na lagay na bootstrap, then bootstrap so diri is yung pantag class base declarative base. So dire lang no, ako lang gisundumi akong make no with copy. So ako lang i-equal lang sa model and class base db.init app itong app which is kani. So kani butang ang dire is butang ko class base na declarative base load. So to akong ingon ganina nga ang gamit sa declarative is magkuha na juga ka ng itong ikaw magbuot bitaw sa imong ibutang ikaw dyan magbuot kung imo gamit magbutang kag mga lahi-lahi nga function or features sa imong system. So dire na to butang. So pasabot aning password is dili sa nato na gamiton. So next is kaning DB SQL Alchemy model class base. So natay variable nga DB, tapos sa SQL Alchemy naisulod nga model class base. So natay base kani ang base na to butang na to, and then DB init application. So muna ang mo initialize sa atong class app which is kani class mo atong ibutang diri. So next is ako lang sa ako class, then ako lang i-explain na yan. So
mao ni atong himo nga class. So mao ni ang kuan ang naka features jud sa SQL Alchemy kay di ba atong nandan is ang PHP admin or ang MySQL. Dito pa ta mag insert og table, create og data. So dire is sa SQL Alchemy is dire ka jud mismo mag create og imong table with with entity og attributes. So dire is nagkuan lang ko, naghimo lang og class personals natay function or variables diri nga personal. Wala nang gitawag atong personal, tapos na isulot nga DB model. So gitawag na itong DB models kay mao na atong gikuan sa atong base. So gitawag na itong DB model, and then natin mga attributes, ang ID, first name, last name, username, o password. So muna itong mga attributes. So sulod sa attributes, ang common ang pamya sa atong nandan dito sa PHP admin or MySQL is magbutang taog attributes, din ay direct lang na to unsa nga data type, pila ka kuan ihang naka-kuan ba siya, naka-null, naka-auto-increment ba, naka-primary key ba. So diri sa SQL Alchemy is imo siya mano-mano. Atong giingon ganina nga ang gamit sa map o map column is mo kuan siya, mo specify kung unsa ang ihang ang gamit sa data type o unsa iyang gusto nga result ipagawas. So dire sa ID is ang map end ta. So sabot ana is kung sa my PHP admin atong icon dito is mamili ta og varchar or end. So dire is ito ma-code dire sa PHP plus ang sa Alchemy. So ang gamit ang map, then butang tag end, which is ang variable sa ID man, so end integers, then equals to map column sulod sa map column na parenthesis. Ang sulod sa parenthesis is primary key equals true and automatic auto increment equals true and unique true. So which is mo nang i-specify na nga kana nga column is na siya naka primary key, naka auto increment o unique na siya nga kana nga column, which is ang ID. So mana ang ginabuhat sa map column nga mo specify. So which is manang nanay primary key na auto increment na siya. And dire naman sa other attributes kay first name, last name, username, password is naka-map lang siya, which is string kaya mo atong gamit. So naka-string siya. So ang length ani sa atong iputang sa attributes is na nakakakuha na siya daan which is naka built-in na bitaw nga pilara na si limit ito. Dili na ta mamulima kung unsa atong butang or sobrahan ba atong length. So mo ni ang gamit sa map and map column. So next is sa ibutang ang itong fname para mo gana siya marami.
dili na ta mag-create of route of template kay kuan lang man natong ipakita adre, which is ma-create na to ning Julius.tv. So para ma-create na to na atong database, pwede ta mo to sa atong terminal or pwede to sa atong kuan bitaw dito sa atong file nga gimo bitaw nga dito ta nag command. So adto ta dito. So nato sa atong command prompt, so dapat naka-active atong BNB sa atong gimo ganyan nga file. So kan file ng SQL. So dito na to command natong saan na to pag create sa atong database. So first is command na to ang Python, and then from app our app import app db and with app app context open and close parenthesis and db that create all. So ato i-check dayon sa ato ang Visual Studio kung ni kuha na ba ang atong database na create na ba. So ato i-open. So sa instance is which is kanya atong gimo Julius.tv is na nakita na to atong database, which is kanya atong gimo nga ID, first name, last name, username o password. So create na ta og database using this code. So simple lang, basic lang mga pag create sa database using SQL Alchemy. So that's all. I hope na-explain ako og tarong og sakto, and that's all, and thank you for watching.